Hello? Yes, good morning po. Good morning. Ang hina ng voice. Sobrang hina. Ay, hello po. Naka-headset ka, ma'am? Wait lang. Handheld lang po, ma'am? Ah, okay. Hello? Yes, hello po. Ang hina, no? Ang hina. Sobrang hina. Wait lang. Ano nangyari? Hello? Yes, hello po. Naka-handheld ka na po? Apa, Ayan. Yeah. Good morning. What's your name? Queen po. Ano spelling ng Queen, ma'am? Uue. Yung Reyna. Yes, Oh. Ilan taon na si Queen? 27 po. And you're calling from what part of the world? Laguna po. Laguna. Okay. Hi Queen, magandang umaga. Welcome to the show. Hello po, good morning. Yan. Wala ka ma'am. Ba't ang pahina kasi hina? Mahina po talaga boses po. Hindi eh. It's not the voice eh. Tawag nito, naka-ano ka ba? Naka-bluetooth ka ba or something? Hindi po. Naka-loudspeaker po. Ay, wag kang mag-loudspeaker ma'am. Handheld lang po. Okay. Wait lang. Hello? Yes, hello po. Ayan. Okay. Anyways, anong ginagawa ni Queen sa buhay? Nagwo-work po. Work from home. Call center po. May anak ka na? May asawa? Anak po. Ilan taon na anak mo? 2 years old po. Okay. Babae, lalaki? Girl po. Girl. Okay. 2-year-old girl. Isa pa lang anak mo. Yes po. Asan si daddy? Nasa ibang bahay po. Nako. Wala na kayo. Opo, matagal na po. Nagsusustento naman. Ayun nga po, about dyan po yung reason po nung pag-call po. Demanda mo. Yun nga po, sobrang dami pong process. Yes, Ilang beses ko tsagain mo, demanda mo. Para makulong. Dapat kinukulong talaga yung mga hindi nagsusustento mga tatay. Yun nga po. Diba? Opo. Dapat kinukulong yan katabi ng mga magnanakaw sa gobyerno. Sama-sama kayo. Opo, totoo. Parehas kayo mga delinkwente sa bayan natin. Sorry, ako yung galit na galit. Sige, kwentahan mo na ako, Queen. Okay po. So, yun nga po, about po dun yung reason ko ng pagtawag. So, nag-meet ko po siya is sa call center po. So, nag-meet po kami year mga 2022. Then, nag-call center po ako kasi po, lumayo po ako sa province sa lugar namin kasi nagka-problem po ako sa first relationship ko. And yung unang baby ko po is nagka-problem po siya. Hindi po siya nabuhay. I'm sorry to hear that. So parang nare-remind po kasi ako nung nangyari every time makikita ko yung partner ko. So naka-affect po siya sa relationship namin to the point na nag-decide na po kami pareho na mag-iwalay na lang. Then mag-move forward na lang pareho. So okay po yung relationship na yon, okay po kami. It's just that parehas po kasi kaming hindi po makamove on. So yun po, nag-decide po ako lumayo. Nag-Manila po ako although wala akong alam sa Manila, wala akong kakilala. And then nung nag-apply po ako sa call center, na-meet ko po siya. One of my circle of friends po siya. Okay. And siya po yung pinaka-oldest sa amin. So parang kuya ko, masyado ko nagre-rely sa kanya ng lahat. And then, ang kwento niya pa sa akin nung time na yon is first time niya din sa Manila. And then, taga-province din siya. Wala din siyang alam. So parang mas lalo kong nag-stick sa kanya na parang parehas tayo. Sige, sa'yo ko lang. Kumbaga, relatable yung mga buhay ninyo. Opo, ganun po. So, mga months din po kami naging friends. And then dumating po yung time na syempre naging super close kami. Sobrang dami na namin nagiging connection. So, parang nag-ask siya sa akin kung pwede daw maligaw. No. Then sabi ko, hindi
to sure kung ready pa ako kasi nga sobrang broken ko pa Pero nung time umuo na yun. ka. Hindi po ako nag-gift pero nanliligaw pa rin. Hindi, Tinutuloy niya pa rin po. hindi ka kasi nag-no. Oh, so parang ganun na din po. Okay, sige. Tapos? Okay po. So, Mm. nag-start po siya na maging consistent ng pangliligaw. Lagi po niya akong sinasama kung saan-saan na hindi ko po alam na lugar sa Manila. First time ko lang. So, parang amazed na amazed pa ako sa lahat ng ginagawa niya. So, dumating po sa time na parang may pinuntahan kaming lugar. Then, sobra kaming nalasing. And then, pagising ko, wala man pong nangyari. Pero pagising ko, sabi niya, tinanong niya daw po ako kung pwede na maging kami. And nag-oo daw po ako. Hindi ko naman siya matandaan. Pero sabi ko, Ilang taon na kayo niyan? Gano'ng katagal na kayong lumalabas niyan? 1 year na po. Ayun po. Then, So, sabi ko, 1 year, 1 year ang inabot bago opo. 1 year ka kasi- nagpaligaw? Opo. Palakpakan. Medyo ano po kasi talaga, affected pa po kasi ako sa nangyari. So, So sa lagi 1 year pong na yun, sa 1 year na yun, purely talaga naligaw lang yon. Walang hangki-pangki yun. Meron po mga momo lang ganun. Teka lang, anong kahulugan ng momol? Sorry, hindi ko alam. Anong kahulugan ng momol? Make out lang po. Walang ano po. Naglalaplapan na kayo. Opo. May mga touch-touch. Yes. Meron. Pero hindi ka nagtatalik. Hindi po. Takot po ako kasi in-advisean po ako ng doktor na if wala pang 1 year, mabubuntis ako ulit. Possible po siya mangyari ulit. So, takot na takot po ako ng time na yon kasi trauma po talaga. Okay. So, nung time na yon, ayun po, naging kami na po. Then, doon na po nag-start magbago lahat. Like, doon ko po napansin na parang ang dami niya pong tinatago. Yung mga friends ko po nagiging kaaway ko. Lahat po connected sa kanya yung away namin. And Bakit? What specifically yung mga Ano po? issues niya sa mga kaibigan? Sinasabi niya po sa akin, si ganito, sabi ganito ka daw. Bakit ganito? Sabi niya, ang burara mo daw, parang gano'n. So, nag-aaway po kami nung kaibigan ko. Which is sinasabi naman po talaga ng kaibigan ko, parang ang dating lang pag siya ang nagsasabi sa akin, sobrang big deal. Parang ganun po. So, parang lumalaki po yung away. Bakit ka na-offend? Di ba dapat mas vulnerable? Di ba dapat mas receptive ka sa kanya kasi jowa mo ba? Baka may eventual naman. Yun po. Actually po, siya po talagang kinampihan ko. Lagi po. Hindi po ako nakikinig sa mga kaibigan ko. Yun po pala is nilalayo niya po talaga ako sa mga kaibigan ko kasi may nalaman po yung mga kaibigan ko sa kanya nung time na magkakasama sila. Nung time po pala na nanliligaw siya sa akin is yung girlfriend po ng barkada namin is nakakaano niya po pala. May nangyayari po sa kanya. Madaming beses na. Okay. Yun po yung iniiwasan niya na malaman po. Kaya hiwa-hiwalay niya po kami magkakaibigan to the point na nag-apartment po ako mag-isa. Nalaman ng kaibigan mo yun na niya yung girlfriend? Opo, nalaman niya po. Sa kanya mismo nang galing. Kinuwento niya po sa kanila nung lasing sila. Okay. So, hindi po sinabi sa akin ng kaibigan ko kasi parang sabi niya, gusto mo naman yata yan. Sige, hindi na lang namin sasabihin. Pero nagkaayos po kasi kami. Nung time na yun po na nagkaayos kami, is nasagot ko na po siya, sabi niya. Sinagot ko na daw siya. So nung nag-away po kami about doon, no choice na ako kasi ang sagot niya na sa akin, bakit ka ba nagagalit? Nililigawan pa lang naman kita noon. Hindi pa naman tayo. So parang, ako po yung, naano po ako sa sarili ko na, nga, sige, pa naman pala tayo. So baka hindi na niya inuulit. So nung time na yun po, nag-live po kami. Nag-live-in kayo? Ay, hindi po pala, sorry. Nag-apartment po ako pero lagi siyang napasta. So nung time na yun, wala pa rin pong nangyayari. Puro ano na lang po kasi nga po takot pa rin ako. Then, nawala po siya ng 1 week. Like, wala po talagang contact, text, tawag. Yung number na binigay niya po sa akin is invalid po. So, parang nagpapanik na ako kasi wala akong ibang kakilala, wala akong pupuntahan. Wala akong tatawagan. Even family ko po, binlock ko kasi nakaaway ko din gawa niya.
yun po. So, wala po talaga akong ma-contact nung time na yun. Christmas po nun. Mm. Then, nag-decide na ako na uuwi na ako sa'min. Kasi anong mangyayari sa'kin dito, wala akong kakilala. Mm. So, nung time na nag-i-empake na ako, dumating po siya. Mm. Then, nung dumating siya, sabi niya nagka-problem sa family nila, gano'n-gano'n. Then, umiiyak po siya. Naku. Then, sabi ko, anong nangyari? Sobra daw po siyang naaawa sa sarili niya kasi sa kanilang 7 magkakapatid, siya po ang panganay and siya lang po ang wala pa daw pong anak. Feeling niya Mm. daw po, baog daw po siya. Naku. So, sabi ko po, siguro po hindi na siya makahintay kaya sinabi niya na yun, gumaisip na siya ng way. So, siyempre po, ako po, feeling ko sa sarili ko, nanay na ako, wala lang akong anak. So, sabi ko, wala namang problema sa akin, naka 1 year na naman, siguro okay na. Eh di bigla ka Then, napahubad ng panty nun. Ito na, tara. let's go, try na natin. Ano ba tong gabing ito? Parang puro ito yung kwento. Pusang gala talaga buhay. Dalawang friendships, dalawang ganito. So, nung gabing Ayun, yon, may nangyari agad sa inyo. wala naman po kasi sobrang emotional po namin pareho nung gabi na yon. Siguro sumunod Sayang yung dialogue niya, hindi po anak ng boss. tayo. Mm, Pumayag hindi. na po ako noon kasi sabi niya ako makabaog siya. So sabi ko, ipo-prove natin hindi. Kasi matanda na nga po siya, 37 na po yata siya. Nung sabi niya, wala pa rin daw siyang Ibo, anak. ano yun? Ipaprove natin hindi. Huwag mo ilalabas. Sa loob lahat. Ang pusang gala. Nagugutom tuloy ako. Ano ba? Okay, so kinabukasan na may nangyari sa inyo. Opo. So, yun po, nag-try, and simula po nung nag-yes po ako sa kanya na iti-try namin. Mm. Everyday po talaga minomonitor ko yung sarili ko, vitamins, lahat ng kailangan, nag-exercise po Kumbaga ako noon. ni-ready mo yung body mo. Opo, kasi Tama naman. gusto ko na rin po talaga. So, Mm. yun nga po, mga ilang months lang po yata, Mm. nabuntis na ako noon. So, Mm. yun, doon po lalo madami po akong nalalaman about sa kanya. Mm. Hindi po siya excited nung binalita ko. Mm. And then, ilang weeks pa lang po, 4 weeks pa lang, nagpa-check up na ako, pinapagalitan niya ako. Sobrang aga naman, ano bang gusto mo? Bakit nagmamadali ka? Parang ganon. Nakala ko ba Then, siya may gusto? yun nga po, bigla po talaga siya nag-iba. Ah? Then, opo, nag-iba po talaga siya. Then, hindi po siya sumasama sa mga check-up kahit isang beses. Nako. And may one time pa po, galing akong check-up, sobrang init. Like, katanghali ang sapat. Nakasalubong ko siya. May pupuntahan daw po siya. Sabi ko, galing akong check-up, tapos ikaw gagala. Tapos sabi niya, mabilis lang ako. Tapos iniwan niya po ako sa bahay mag-isa noon. Then, isa pa po, pinag-grocery niya ako. Mm. So, nag-grocery po ako, nahimatay po ako sa mall habang nag-grocery. Ha? Nag-grab po ako pa uwi. Kinuwento ko sa kanya, ang sabi niya po, layas ka kasi. Diyos ko. Anak ng puso. Sabi niya po, and never po siya nagbigay kahit piso pang pa-check up, pang vitamins. Never po siya nag-abot. So, nung time na yun po, nakakaramdam na po ako na may mali talaga dito. Then, nung po na parang alam niya po na parang nagda-doubt na ako sa kanya, nag-offer naman po siya na, sige, kukuha tayo ng apartment, magkasama na tayo, aalagaan kita. So, ako naman, ibigay na naman ng trust ko, sige, mag-live-in tayo, ganito. Then, doon po lalo lumabas lahat ng tunay niyang ugali. Like, hindi, sobrang tamad niya po. Ako lahat naglalaba. Pag nagluluto po ako, sinasabi niya, marunong ka ba talaga? Ba't ganito ang lasa? One time po, umalis siya, nagpa-adjust siya ng braces niya. Pagbalik, wala siyang nabutang pagkain kasi may work po ako, work from home na po ako noon. Sabi niya, ano yan? Bakit walang pagkain? Alam mong dadating ako. So doon po kami nag-away. First time po namin mag-away ng sagutan. Nasabi ko sa kanya, buntis ako, nag-work ako, sana mo lang tinanong mo ako kung kumain na ako kasi walang pagkain. Eh siya po galing labas, malay ko kung kumain siya, hindi siya nasagot sa tawag. So yun po yung matinding away namin noon. Then, naging okay po kami noon, and then nagkaroon po kami ulit ng kasunod na away na matindi. Like, nakain lang po kami noon. Sabi ko sa kanya, kuha niya akong tubig. Sabi niya, hindi ka naman baldado, buntis ka lang. Bakit ang tamad-tamad mo? Sabi niya ganun sa akin. So,
dinamdam ko po yun, magdamag, to the point na na-preterm po ako 6 months po yung tiyan ko. 12 midnight po is parang nagle-labor po ako. So doon po ako nag-decide, tumawag na po ako sa bahay, umuwi na ako. Kasi nga po, takot po akong maulit yung nangyari nung una. So umuwi po ako sa family ko. Sinundo po nila ako ng 12 midnight sa apartment. And then, kita niya po, andun lahat ng family ko, naghahakot kami ng gamit. Nakahiga lang po siya sa sofa. So nagtutulog-tulugan siya. Hindi po siya kahit tumulong magbuhat, hindi niya po. Okay. Yes po. Hindi pa po yan yung lahat na ginawa niya. Ngayon lang po ako naka-experience na makakilala ng ganitong klaseng tao. Like, sobrang samang tao talaga. Like, umuwi po ako noon sa province namin. Then, nag-stay po ako doon. Pinutol ko yung Ang contact. tanong, bakit siya, why is there some level of despise sa part niya sa iyo? Bakit parang may muhi siya sa iyo? I'm missing that Ano part. po, nalaman ko po is gawain niya po talaga yung ganun. Na may makikilala siyang girl, mabubuntis niya, gagawa siya ng paraan magkahiwalay kayo para wala na kayong connection. Ganun po. Hindi lang po yun yung first time. Okay. Nalaman ko po yun nung umuwi na po ako sa province namin. Naghiwalay na po kami noon. Pero nakikiusap pa rin siyang makita yung baby. Pero hindi pa po ako nanganganak. Okay. Tapos, may kumakontak po sa mother ko kasi binlock ko na siya eh. May kumakontak po sa mother ko. Sabi ng mother ko, anak, kausapin mo, importante. Ikinausap ko po, yung po pala is yung girlfriend niya po daw. Sabi ko, paano magiging girlfriend? Magka-live-in kami. Hindi naman siya naalis para makipagkita or umaalis ng matagal. Nasa Kuwait po yung babae. Nasaan? Then, nasa Kuwait po, OFW po yung girl. So meron siya ka LDR. Hindi pa po nag-abroad po yung babae. Sila na po. Never daw po sila naghiwalay. And siya po ang nagbabayad ng apartment namin. Ha? Yes po. Kaya po galit na galit din po yung babae. Hindi niya po alam na may binabahay po pala sa binabayaran niyang apartment. And mas nagalit po siya nalaman na buntis po ako. Busang gala. Yes, pero hindi po sa akin galit yung girl. Sobrang bait po niya. Tinulungan niya nga po ako eh. Siya po ang nagsabi sa akin na may family na yan. Maraming nababalitang nabuntis yan. Hindi lang lumalabas. And then, ang panganay niya is 7 years old na. Sabi niya sa akin. And all this time, hindi daw sila naghihiwalay. Sila po talaga. And madalas daw po silang mag-video call. Hindi ko alam kung paano nangyari yun. Madalas daw. And then, nung time po, nung gabi, na na-preterm labor ako, na umuwi ako ng province, nag-post daw po yung lalaking yan ng picture ng babae sa apartment. So, nung gabing yun na umalis ako, nagpapunta po siya ng babae sa apartment. Yun po. Then, tinatanggi niya pa rin po kahit huling-huli na namin. May mga pictures, may MyD, mga ano niya. Then, Bigla kayo nag-collab nung jowa Opo. niya. Nako. Then, yun nga po, nalaman ko nga po lahat na iba pa pala ang account niya. Kaya po pala lahat ng personal information niya, mga birth certificate niya, mga passport niya, ID niya nakatago. Kasi, hindi po pala yun yung buong pangalan niya. So, hindi ko mahanap sa Facebook. Then, yung number niya po hanggang ngayon, invalid pa rin. Hindi niya bibigay yung tamang contact number niya kasi parang hindi ko malaman kung may Gcash siya or what. Hindi pa rin siya nagsusustento hanggang ngayon. And then, dun po ako nag-decide na ayoko na ng ganang gulo. Masaya na ako, may baby ako, yun lang naman kailangan ko. So, pinutol ko na po lahat ng connection. Then, ito lang po, recently, may kumontak na naman po sa aking babae. Then, bagong babae na naman po niya. Pero wala po silang anak. Okay. Kaya po niya ako tinawagan kasi may naanakan pong iba pa. So ngayon, gusto nila po is magsama-sama kami, file ng complaint kasi seaman na po siya ngayon eh. Kakasakay niya lang po kabababa niya lang po ng barko. So gusto po nila is anuhin po namin yung chance na hindi na siya ulit makapag-barko. I-reklamo namin lahat kasi binubugbog niya po yung isa, yung wala po silang anak. Okay. So, may evidence din siya. Then po, nga pala sa akin, nag-death threat din po siya. Kasi,
gusto ko pong i-chat yung family niya. Kasi hindi po siya nagsusustento eh. So kung hindi ka nagsusustento, sa family mo ako magsasabi. Yun po, nag-threat siya sa akin na hindi ikaw ang babaeng pinanganak para katakautan ko. Tandaan mo madaming tao ang nangangailangan ng sideline. Nakahawak na ako ng baril. Yun po yung chat niya. Nakatago po yun sa akin in case po na kailanganin po. Yun din po ang reason kaya tumigil na po akong mangulit ng suspense. Matapang yan, ano? Katapang po, waray po. Huwag natin i-equate yung pagiging waray sa Ay, maling sorry po. tapang. Oh. Hindi tama yan. Sorry. Matatapang ang mga waray pero hindi sa maling Yes paraan. po. Yes. Then yun po. Then, kinausap nga po ako noon nung babae na meron nga po daw na buntis na naman na isa. And ang gusto po namin is tulungan po yung babae kasi nga po wala din pong idea. Kaso po yung babae po is ano po siya ngayon pa eh parang naniniwala pa siya sa lahat ng sinasabi ng lalaki. Eh naawa lang po kami sa bata. Kasi sigurado po mga 1-2 years iiwan niya na din po yun eh, for sure. Then may lumabas pa po isa pa sa amin na college pa lang daw po yun. Meron din pong nabuntis siya. Ngayon 12 years old na yung bata, tinakasan niya din. So madami na po kaming lumalabas na nagrereklamo. So ngayon po, ang sa akin po kasi, ayoko po kasi ng conflict sa kanya kasi ang iniisip ko po, baka pag lumaki yung anak ko is gustuhin niyang makilala. So kung pangit yung naging ano namin, parang paano ko ipapakilala sa kanya yung ama niya. So parang sabi ko, parang ayokong tumulong. Kasi parang ako galit sa kanya pero anak ko kasi hindi. So yun po yung iniisip ko. And tumatak din po sa isip ko yung lagi niyang sinasabi sa akin na ang anak mo walang tatay dahil sa'yo. Dahil sa mga desisyon mo. Parang hanggang ngayon po, yun pa rin po yung umano sa isip ko pag naiisip, nakikita ko po yung anak ko. Yun din po yung umano sa isip ko na baka nga kasalanan ko. Sobra kasi yung galit ko. So kung bababa ko ba yung pride ko, magkakatatay ba anak ko? Yun po yung iniisip. So Okay. parang ayun po, iniisip ko kung tutulungan ko ba sila or hindi. Kasi po ako po yung mas malaki yung laban daw po, sabi nila. Kasi ako po yung may anak, na anakan po na hindi sinusustentuhan and then may death threat pa sa akin. Okay. Ganito ano. Let's be intentional and be in context sa magiging usapan natin. Okay? Okay. Yung kaso nila with that guy has nothing to do with what you are fighting for. Nothing to do. Hindi kayo magkakaduktong ng kwento. Alam natin that there's a common denominator. That guy, that stupid guy. Pero if you want to pursue a case ng ikaw lang, ikaw lang. Hindi masama na magkampi-kampi kayo. Okay? Kung yan ang gusto mo, magkampi-kampi kayo. Okay yan, hindi yan masama. Pero kung nape-pressure ka lang na sumali sa kanila, kasi you are in the same boat, I think you're doing it for the wrong reason. Kasi ganito, kalahati mo gusto mo nakasuhan kasi may mga makakakampi ka, tama? Yes. Kalahati ayaw mo kasi you're trying to preserve yung magiging relasyon nila ng anak mo, tama mali? Yes. Okay, now ganito. Yung part na kung saan meron siyang 2 taon, iiwanan niya, yan ay assumption niya based on your experience, tama mali? Tama po. Okay. Hindi mo alam kung iiwanan niya yun o hindi. Assumption mo yan. And you are basing that from your traumatizing experience from this guy. And I cannot stop you from feeling what you're feeling. Pero assumption mo yan. And you cannot base your actions through your assumptions. Baka maging mali ka. On the other hand, sabi mo kasi ikaw may pinakamalaking laban. Kasi ikaw yung parang may anak, ganyan. Tama, di ba? Yes. Okay. Ano ikakasa mo sa kanya? Ano po, nag-try na po ako lumapit sa Vauci. Kaso po, hindi po kasi siya pumirma sa birth certificate. So, parang DNA. sabi po, yun daw, hindi daw po kayang kasuhan. And then, yung sa death threats naman po is blatter lang ang kaya. Well, unang-una sa lahat, Queen, tama no?
Kung gusto mo tong kasuhan, by all means kasuhan mo po, please. By all means kasuhan mo. Hindi dahil nape-pressure ka ng mga gusto sumabay sa pagkakaso mo. Kasi you have to remember, do you need this headache or you don't or not? Ha? Ano po? Do you need this headache or not? No po. O di napipilitan ka lang kasuhan siya. Kasi ganito yan, mga kaibigan, don't get me wrong ha. If you want to file a case against him, by all means do so. Pero ang dahilan mo lang kung bakit ka magpa-file ay dahil napipilitan ka na sumama doon sa mga grupong yon, I don't think it's the right reason. That is to answer your question. But I have another take. Ready? Yes po. Okay. Kasuhan mo para sa sustento. Because yung paghingi mo ng sustento para sa anak mo has nothing to do doon sa mga iba pang naloko niya. Nothing to do with them. File a case against him, against sa kanyang earnings doon sa barko kasi may obligation sa anak mo. Yes. Yun. Pwede mong ano yan, di ba? Sa manning agency nila. Opo. Pwede yan. Pwede mong kasuhan doon. Mas magandang yun ang kaso mo sa kanya because of yung kanyang economic support sa anak mo. Hindi dahil may natagpuan kang grupo ng mga ex na may vengeance na kailangang habulin sa kanya. Huwag mo na isama yung sarili mo doon. Pero kasuhan mo siya para mabigay niya yung support para sa anak mo. Karapatan ng anak mo. Yan ang ilaban mo. Alam mo yung kanyang manning agency sa barko? Ano po, wala po kong alam na kahit ano po sa kanya ngayon. Nagsasabi lang po sa akin is, yun nga pong mga babae na kumukontak po sa akin. Well, try Kasi mo po, I-try mo. Ito, kausap mo naman sila. Try mo hingin yung kanyang details. Hingin mo yung details. Kahit po. Pero hindi para ulitin ko ha, malinaw naman sinabi ko sa ma'am, no? Kung gusto mo sumali sa kanila at sabay-sabay kayo magkaso, do it. Pero kung sasabay ka sa kanila dahil pipilitan ka lang, just be on your own. Pero kasuhan mo yan para sa sustento sa bata. May mga palaisipan sa akin sa kwento mo. Hindi ko alam kung dapat ko pang tanongin sa'yo. Okay lang. For 1 year, inantay niya wala nangyari sa inyo. Tama? Opo. For 1 year. Opo. Tama, no? Yes. Oo, for 1 year. Yung isang buong taon na yon, mabait siya sa'yo? Opo. Sobra po. Like, as in, lagi po. Wala pong palya. Lagi po siyang may dalang pagkain. Lahat po ng expenses namin. Pag nagala kami, pang trans po namin, sa kanya po lahat. So what happened? Ano yun, nakuha ka na niya? Parang 360 turn around, ganun? Parang ganun po ang nangyari. Parang nung na-feel niya po na, okay na, ano niya na ako, hawak niya na ako sa kamay, ganun. Nag-iba na po siya. That's sad. That's very sad. So, and yun nga po, feeling ko, ganun po yung nangyayari ngayon sa current na kinakasama niya. That's not your problem. You have enough problem to go around. Hindi mo na para isama yung sarili mo doon. Hindi mo,
Kung if you are prayerful, ipag-pray mo na lang yon. Pero hindi mo problema yon. Sir, ang concern ko po kasi if ever magpa-file ako, for sure po na hindi niya na, parang hindi na magiging okay relationship nila nung anak ko if Hindi, ever. matagal lang hindi okay ang relationship nila ng anak mo. Mula nung nag-decide siya na huwag pumirma sa birth certificate, mula nung hindi siya nagbigay ng sustento, matagal nang sira yung part na yan. Huwag mo na intindihin yung part na yan. I know that in your mind, you're still being idealistic. Tama? Yes po. Pero matagal nang walang bearing sa kanya yan. So hindi mo na para gawin pang ano yan, gawin pang factor yan. Okay. Kung yun lang. Kung yun lang ang tanging dahilan, hindi factor yan. He does not care. Ganito ano, Queen, ano? Okay. I'll try to approach your problem from a different angle. Ready? Yes po. Okay, let me start by saying you are 27 years old. You are young. Bilang kaibigan mo, I do not want you to spend the next several years pursuing a case against a guy because you want to get something out of what you'd given him na taon ng buhay mo. I mean, the fight that you should be fighting now is for your kid, for your daughter. Tama? Yes po. Yun na lang. Ba't ko sinasabi sa'yo to? Because I want you to just focus it sa anak mo. So ikaw bilang tao makapag-umpisa ka. You are young. You are 27. There's a lot that you can do with life. There's a lot that you can do with your life. You are just 27 years old. Kung kakasuhan mo siya only because you gusto mong sumali sa mga Yes po. Ayan, teka lang na po. Ayan, okay. Naputol eh. Akala na si Tantan daw. Hindi si Tantan. Pusa niya yun. Ayan, no. Kung kakasuhan mo siya because meron lang grupo na ano, wag na. That's a waste of your life. Opo. Okay po. That's a waste of your life. Wag na lang. Kasuhan mo siya because you want to get what's for your daughter. Okay. So kasuhan mo pa rin. Pero ikaw na lang, on your own na lang. Okay. Wag mong hayaan din na maging kasangkapan ka ng mga baka nagpakatanga din yun sa kanya. Thank you. Di ba? Ikaw din may shortcoming ka rin dito eh. Opo. Pero, Di ba? yes po. Marami ka rin maling desisyon sa kwento mo. Pwede na para isa-isayin pa natin. Naku, yung pusa. Pinakain mo ba yung pusa? Pusa, wala talaga. Anong pangalan ng pusa mo? Ano po? Dollar po. Baka ginugutom mo yun. Dollar pa naman pangalan yan, ha? Pet po ng baby ko. Ha? Pet po siya ng baby ko. Ah, Oh. sige. Mayaman, dollar. So, file a case sa Bausi para makuha mo yung para sa anak mo. Deserve ng anak mo yan. Thank you po. Yun na lang muna. And I hope you can start anew again sa buhay na to. You need that. Kailangan makapag-start ka na ng panibago. Diba? Opo. Kailangan start ka na ng panibago at sa buhay. Don't drag yourself into unnecessary tawag nito, hiccups sa buhay na to. Yes. Pakawala mo na yung sarili mo dyan sa experience na yan. I-pursue mo na lang yung para sa anak mo and that's it. Huwag mo na problemahin yung problema ng iba. Hindi mo problema yan. Okay?
Mm. Asa ka ba sa Laguna? Yes po, Laguna po. May manok na may pusa pa. Ano ba? Baka may dinosaur na rin dyan. Ha? Anyways, Queen, for what it's worth, ako na humihingi ng pamanhin on his behalf. No? For lahat ng mga babae na kaantabay sa atin. No? Some stupid guy did this to you. Thank you po. Ako na humingi ng pamanhin. I hope that you don't get traumatized into falling in love again soon. Yes, pero okay naman po, pero hindi pa po. Wala po. No, I'm not saying magjowa ka bukas. I'm just saying I hope that you don't completely discount the Opo. fact that you can still fall in love in this lifetime. Yes po. You are just 27 years old. You are young. Okay? Okay. Salamat sa pagtawag, ma'am. Sige din po. Bye-bye. Thank you po. Okay.